At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Kalat ngayon sa mundo ng social media ang bagong kaso ni President Kuting ng Norte Jr. Matapos nga ang mga investigasyon na patunayan na nagkaroon siya ng pagkakalulong sa iligal na droga. Ngayon, inihahanda na ang kanyang rehabilitasyon. Narito ang buong detalye. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources, natuklasan ng mga ahensya ng gobyerno ang ebidensya na nagpapatunay sa pagkakalulong ni President Kuting ng Norte Jr. sa iligal na droga. Sa kabila ng kanyang mga pahayag na siya ay walang kinalaman dito, lumabas ang mga testimonya mula sa mga taong malalapit sa kanya. Dahil sa mga impormasyong ito, inirekomenda ng mga eksperto na isailalim ang Pangulo sa isang rehabilitation upang matulungan siyang makabawi. Ayon sa mga doktor, mahalaga ang maayos na suporta at terapiya upang tuluyang makaiwas sa bisyo at makabalik sa tamang landas. Samantala, hindi lamang ang Pangulo ang nahaharap sa isyong ito. Ang mga kilalang personalidad tulad ni House Speaker Martin Tambalos-Los Romualdez at Senate President Chis Escudero ay kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa kanilang di umano'y koneksyon sa mga aktibidad ng droga na kinakasangkutan ng Pangulo. Marami mga taong nagtataka kung paano ito nakakaapekto sa kanilang mga tungkulin sa gobyerno. Ayon sa mga analyst, ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng malaking krisis sa administrasyon. Ang tiwala ng publiko sa liderato ay unti-unting humihina at maaaring magresulta ito sa pagbabago sa mga posisyon ng gobyerno. Nakikita ng mga kritiko na ang insidenteng ito ay maaaring magbukas ng mga malalim na usapin hinggil sa mga isyu ng droga sa bansa. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, may mga grupo ring sumusuporta sa Pangulo. Ang kanyang mga taga-suporta ay naniniwalang ang mga akusasyon ay bahagi lamang ng isang mas malawak na konspirasyon upang sirain ang kanyang reputasyon. Nagsasagawa sila ng mga rally upang ipakita ang kanilang pagtangkilit sa liderato ni PBBM. Sa kasalukuyan, patuloy ang mga investigasyon at walang katiyakan kung ano ang magiging kahinatnan ng sitwasyong ito. Ang hinaharap ng ating bansa ay nakabitin sa mga desisyon na gagawin ng mga nasa kapangyarihan. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ito ay may kaugnayan pa rin sa pulburon video na sikat sa buong mundo na pinasikat nga ho ni Maharlika. At bigla namang dumating itong si Cathy Binag. Meron po akong naalala sa interview niya kay Maharlika. Ang sinabi niya na pati umano mga anak ni Kukap ay gumagamit ng pulburon. Na dapat umano ito ay mag-undergo rin ho ng hair follicle drug test. Ngayon ho, sino ang taong ito sa larawan na ipapakita ko po sa inyo? Kaninong anak ho ito? Bago yan, nais ko pong ipakita rin po yung kumakalat ngayon sa social media para magkaroon ng magandang kredibilidad itong si Miss Cathy Binag. Na totoo nga ho, nasa circle of friends po siya ng pamilyang Marcoses. Okay. May kumakalat ho ngayon sa social media rin ho na post ni Tio Moreno na umano'y magkasama si Miss Cathy Binag at si Sandro Marcos sa birthday party ng isang sikat na artista na si Barbie Imperial. Meron akong video na nakikita rin po para magiging suporta sa post ni Tio Moreno. Kasi nga ho, baka sasabihin naman, ay PK ho ito, ay fake news po, deep fake po ito. Pinasok ko ho ang Instagram ng naturang artista at ito po yung makikita mga kabisda. Panoorin po natin at sipatin natin ng maayos kasi mabilisan lang labas dito ni Miss Cathy at saka ni Sandro. Ayan po, sa Instagram po yan. Birthday po yan ni Barbie Imperial.
Ayan, ganda ng venue. Talagang alta na alta yung naturang selebrasyon. Bigatin ho ang mga pumupunta dyan. Siyempre, nandyan si Sandro yan. Ang mga sikat. Celebrity rin talaga para to si Cathy Binag. Pagmasdan nyo po, bigla pong lalabas yan si Cathy Binag. Mabilisan lang itong mga kabisdak. Ayan o. Teka lang. Sunod na dyan. Teka lang ulit. Ayan. Ayan ho si Cathy Binag. Kasama ho sa isang birthday party. So ngayon, hintayin din natin yung paglabas ni Sandro Marcos. O narito. Mabilisan lang din ho ito. Mabilisan lang mga kabisda. Pero 2 beses lumabas si Sandro dito. Ito na. Ay, teka lang. Balik. Okay. Ito lang. Lang. Ayan naman si Sandro, mga kabisdak. Kasama ni Barbie Imperial. Hindi natin alam kung ano po ang kanilang relasyon dyan. Out tayo. Ang gusto lang po natin mangyari, makakabuild tayo ng isang istorya na itong si Cathy Binag ay merong personal na encounter sa pamilyang Marcos. At kilala niya ang mga anak ni Kukak. Dahil ang lakas ng loob niya magsabi na pati daw mga anak ni Kukak ay gumagamit ng pulburon at dapat magpa-pulburon test ang mga ito. Ayan po si Sandro Okay, tuloy natin Kaunti kasi sa dulo lalabas din ho siya dyan. Okay. Sa bidyong ito, na nakuha natin sa Instagram ng naturang artista, ayun si Sandro, nagpapatunay ho na si Cathy Binag ay credible ang lahat ng mga sinasabi niya. Bago natin ipalabas ang picture na ito, bahala po kayo maghusga sa larawang na ipapalabas ko sa inyo. Pakinggan muna natin yung sinabi ni Miss Cathy Binag. Isa pa, hindi ako natatakot. They did that to me for 10 years. They character assassinate me, they insulted me, hinubaran na nila ako at lahat, pinasama na nila ako at lahat. Alam mo yun, meron nga yan nasa internet, meron pa doon na gumagawa ng mga account ko. Actually, nalaman namin kasi pina-NBA naman namin dati. Hindi ko lang talaga pinatulan kasi malapit sa kanila. Yeah. Pinakiusapan ako na wag mo nang gawin kasi parang ayaan mo na lang. So just imagine that. Tapos pahamak din yung mga anak ko. I'm doing this for my children Yeah. I'm doing this for my kids. I don't care about them. Kasi it seems like the way they do it, wala sang pakialam sa mga anak nila. Ultimo sarili ng anak, pinababayaan lang magdroga di ba? So, really? What else do you do? Di ba? Yeah. Really? So, even the Marcoses, the kids? You can really? Pa-hair follicle test rin po. Really? Opo. Ayan po yung sinasabi ni Miss Cathy Binag na pati daw mga anak nila pinapabayaan magpulburon at dapat mag-hair follicle test po sila. Meron po akong nakikitang picture na kumakalat sa social media. Bahala ho kayo maghusga. Sino ang taong ito at kaninong anak ko ito? Hindi ko alam yung exact na pangalan nitong taong ito, pero alam ko ho, nakilala nyo ang taong ito. At sino ho yan? Yung sinabi ni Cathy Binag na kailangan ng hair follicle test ang mga ito,
dapat ho talaga siguro manawagan tayo. Kasi kakaiba na ho yung mata. No? Nakakatakot ho tingnan. May concern ho tayo dito dahil tayo ay mamamayang Pilipino. Gusto nating malaman ang tunay na pagkatao ng mga tao diyan sa Malacanang. Sino yung nasa larawan na nakikita ninyo ngayon sa inyong mga cellphone nga screen? Bahala po kayo maghusga sa larawang ito at ano ang inyong tingin sa kanyang pagkatao. Kailangan ba mag-hair follicle test po ang buong pamilya nila? Do it right. And you know, Yes. especially now na, bumalik ako sa pagiging Christian, born again Christian, 'di ba? Parang, maybe this is my purpose. And handa din naman ako bago akong marap sa'yo. Marami rin naman tayong kakilala dyan. Hindi lang naman sila. And Nag-consult ka sa mga anak mo? Yeah. Okay. yeah. And like, even like family, military, friends sa military, and like lawyers and everybody. Nag-consult Kasi I'm just speaking my truth. And ako testigo ko, parang how can you erase that 10 years, that almost 24 hours kami together. Then I have, 'di ba, parang may mga evidence ako ng pagbubuli sa akin. Ginagang up ako, meron pa nag-send sa akin ng picture ko, pinapasundan ako before. And luckily, maganda yung relationship ko with sa Armed Forces of the Philippines and sa PNP. Kasi, parang talagang natulong tayo galing sa puso na hindi ko pinopost siya, hindi tayo nag-ano. Alam mo, importante yun pag mabuti ka eh. Hindi ako, never ako nag-ask ng favor from them, yung mga gano'n. So sila yung nag-reach out sa akin. Sabi niya, ma'am, okay ka lang ba? Sabi ko, okay lang ako. Alam mo, may Diyos eh. Pag ang Diyos ang kakampi mo, lahat yan wala. Diba? So hindi ka yan natatakot, mananalo sa'yo. hindi ka natatakot gurgurin ng mga bangag. Hindi. Handa naman ako eh. Alam mo, Thank you so much Marlica, for your before ko to papaya. gawin, lahat to, as in siguro meron na akong meron na ako sinabi sa USB ko, mga 150 USB pinamigay ko. Oh my Nako! No! Whatsa guys, pinag-ano na talaga niya to, pinaghandaan, mabuhay po kayo, ma'am. Ano kaya yung laman ng 150 USB na pinakalat na niya? Kasi bago daw siya nagsalita nito, ay buwis buhay rin to guys. Buwis buhay talaga bago siya nagsalita. Ay siguro may testimonya na siya. Ano bang sekreto sa USB na yon? Sino yung binibigyan ng USB? Ano yung laman? Ako, baka merong ilang oras na pagpupulbos doon, no? 150 USB, paano nila yun? Mahal yun. Miss Cathy, bibilhin yun. Oh. Yung 150 USB mo, bibilhin yan. Milyones ang halaga yan. Bibilhin yan ni Kukak para walang maikalat. O ganun yan. Pero mahirapan sila yan, 150 USB. Kung lahat ng mga code nila nakalagay doon, lahat ng sikreto nila nakalagay doon, nakalagay doon yung sikreto sa 150, siguro magbigay ka rin, ma'am, sa mga kay Tatay Digong, no? Mas maganda ho yun. Alam na ho siguro niya kung anong mangyayari sa kanya kasi presidente na ho ng Republika ng Pilipinas. Tuloy, Alam niya, kabisado nila yan. Baka pwede naman makahingi ng isang USB dyan. Papadalang kita. Diba? Kasi, okay, medyo napukaw mo ko doon sa isang post mo nung July 23 na sinasabi mo, naiirita na ako sa nangyayari. Isa na lang, bibingo na kayong lahat. Nako! Lalabas ko na si Voltes 5. Kaya sabi ko nga sa vlog ko, let's vote in. Kontakin ko nga tong babae ito. Ayan, nag-vote na tayo. Nag-vote in na tayo. Ano ang ibig mong sabihin nito? Okay. Like what I said, kasi if you're a victim of a certain group and like for the longest time tumatahimik ka, then yung na-trigger ka ulit kasi nakita mo na
sandali lang, ano na to ha, parang sobra na to. Kasi this is, hindi na to one individual or one family or isang 10 tao, 20, 50 tao. We're talking about the nation. It's for the, Filipino people, di ba? Parang then, ang pangit kasi na, yung parang nakikita ko, yung nagiging normal, yung mali, yung mga leaders natin, ito-tolerate mo yung mali. It's so disappointing. And I like what I said, I want my children and my future grandchildren na magkaroon ng future na maganda naman. Na magkaroon ng Pilipinas na maayos. Hindi perfect. Alam mo, I've been there. Again, I work for a politician and everything. Wala talagang perfect. Sabi ko nga, walang sinumang presidente na may masasatisfy na tao. Pero sana lang, parang ako, remember, all the leaders in the Philippines, huwag niyong kakalimutan na nandito kayo for the people, not for one certain individual, one family, or like one group. 'Di ba? Parang pinangako nyo na magsilbi sa mamamayang Pilipino. Hindi kayo dapat na magpadikta or like matakot. Dapat sila matakot sa inyo. Kasi, yun ang sabi ko nga, di ba, parang kapag kayo lahat nagsama-sama against one person or whoever is like doing some evil things out there, or like dictating something na parang hindi kinabubuti ng Pilipinas, kaya nyo eh. 'Di ba? Parang kaya natin lahat 'yan. Temporary lang ang leadership ng kahit ng sinong presidente, congressman, senator, temporary lang lahat 'yan. Para rin yung artista na ngayon sikat ka, bukas makalawa wala ka na. So make the best out of it kasi para rin sa mga pamilya nyo, anak nyo rin 'yan. So yung trigger sa akin yung nakita ko na babae kasi ako, nabully nila ako. So nakita ko kung paano nila binubuli si VP Sara. Sabi ko, oh my God, this is so BS na to. I'm sorry parang sobra to, maling-mali. Parang, tumulong sa'yo eh. Parang, kasi na-feel ko, alam mo, na-feel ko talaga. Like, hindi ko parang unexplainable kasi nga ako, biktima nila ako eh, 'di ba, ng grupo na yan. So parang, biktima ka ng grupo. Liwanagin lang natin. Grupo nila, yung ex-partner mo, nila Anton Lagdameo, yung SAP. yes, oo. At iba pang mga, nila Marcos Jr., yung mga grupo nila. Yeah. So doon ba sa Okay guys ha. Biktima siya ng tropang Voltis 5. Kasama si Ngagbajan. Tapos kasama yung special assistant to the president. Ayan yung mukha ng bagong Pilipinas. Alam niyo po ma'am, bayani ka sa amin kasi nga unang-una, kung ako niyan, tatahimik lang ako. Wala na akong pakialam dyan sa Pilipinas. Nga sa ibang bansa naman yata si ma'am, di ba? Eh wala eh. Tama yung sinabi mo ma'am. Sobra-sobra na yung ginawa ng gobyernong ito. Yung mali, tinatama. Yung tama, minamali. Ginagawa tayong mga, mga tanga. Ginagawa tayong mga walang alam. Yung mga abogado na nakapasa sa pagiging abogado, nag-aral ng batas, pag sila nagsalita, wala kang kwentang abogado. Yung pinag-aralan mo useless kasi sa kanila mali yung pinag-aralan mo. Sila yung tama. Ganun ang nangyayari. Pastor Kibuloy, yung kaso, binuhay, ayan. Mali-mali yung ginawa. Lahat ng ginagawa nila dito sa ating bansa, walang kwenta. Bunga ho yan ng pulburon. Bunga po yan ng pagkasakim nila sa pulburon. Ang resulta ito, trip-trip. Trip-trip guys, nangyayari. Sino bang si Raulong presidente na gusto tayong ibala sa kanyon? Sige nga, presidente ka, hindi ka man magalit sa mga kriminal. Presidente ka, hindi ka man nagagalit sa mga drogista. Ni minsan, hindi mo man sinasabi no mercy for criminals, no mercy sa lahat ng mga drogista. Kaya pala, di lalong nadagdagan tuloy. Ang aming paniniwala, nangagba talaga si Da Junior dahil mayroong isang matapang na babae. Kasama nila ito ha. Kasama nila, circle of friends po ito. Habang nagbupulburon sila, nandyan yung babae. Tuloy po, Miss Cathy. Sa pagkakatanda mo na 5 beses mong nakasama o nakita sa isang party, sa isang event, itong si Bongbong Marcos at ito si Liza, kasama ang iyong ex-partner na si Tony Boy Florendo. So may kukwento mo ba sa amin kung ano yung pinaka talagang
yung una, alarming talaga yun eh. You know, alarming na talaga yun. So, doon ba sa mga pagkakataon na na-meet mo sila, nagpupulburon talaga sila? Well, sa grupo nila, yes. Oo. Ayan ho! Ang liwanag! Yung na-meet po ni Miss Cathy, yung trupang Voltis 5. Ang tanong ni Maharlika, nagpupulburon ba sila? Ang sabi niya, sa grupo nila, yes! Ano, EI? It's confirmed! Kaya patuplok nga, guys. It's confirmed! Ayon kay Cathy Binag, mga ngagba sila. Grupo kasi yan. Yung kalipin niya, ngagba eh. Kitang-kita niya pag nagpupulburon eh. Kasama sila sa kahalayan, trip-trip. Sabi ni Ober, walang paligoy-logoy. Yes, kasi nakita naman niya. May dokumento man, 150 USB oh. Kuta-kuka, hanapin mo yung 150 USB, mahanap nyo yan. Baka nagkalat na yan sa buong mundo. O tuloy oh. Lahat sila. So, ako yung ano parang palagi ako may bad experience kasi pag kunwari, may ano ako, gusto kong umuwi. Pag gusto kong umuwi, bawal umuwi. Bawal Kasi, umuwi. ganun sila kasi, personality nila, especially si Tony Boy, kapag kunwari, gusto mo nang umalis, pag bago kayo, you don't know the ano alam mo yung way nila, how to do it. So I thought, parang, okay, can I go home? Kasi parang pagod na ako. Kasi morning person ako eh. Oo. I sleep early. Ayun. Okay. Tapos, So, yeah. Go ahead. Okay, go ahead. Ay, Yeah. sabay pa tayo. Oo nga. So, nung yung mga experience ko ganon, yung one time din, I feel parang madalas nababastos. Alam mo yon na, kasi pag lasing na mamumura ka, or may lasing, may alcohol, Puso pala. yeah. May halong alcohol at pulburon. Yeah, tapos, again, sabi ko nga, hindi ko to sinasabi because, gusto ko, it's a vengeance or whatever. I'm just speaking my truth. You know? And if you're telling the truth, hindi mo kailangan i-memorize. Kasi it's an experience and you experience it. Alam mo yun, ako to. Diba? Okay. Like, walang pwedeng magsalita against my truth. Diba? So, Kasi ikaw yung nakaranas. Exactly. So, parang, nung kami, even like, pati mga anak, alam mo yon, parang babasusin ako, hindi ko pa nami-meet, kumurahin ako, tawagin akong whore. Di ba parang, edukada kayo di ba? Parang, I thought you came from a prominent, you study in a good school, kung basusin ako ganyan. Then, Gusto ko malaman yung yung sinasabi niyang murahin siya ng mga anak. Kaninong anak yun? Sinong anak ang nagmumura sa kanya? Kay Kukak ba? Sinabi pa naman ni Kuka kay Tunying na yung mga anak daw niya, mga mababait. Kasi walang tato. Sino kaya, Miss Cathy, sino yung mga tinutukoy mong kaninong anak at sinong anak na yon? Okay, kay Ngagba. Si Mare, kawa si Mare, tulog si Mare. Dalay nga, nagkakaso si Tony Boy with Alvarez, Congressman Alvarez. Ako pa si Nise. Ay, kay Tony Boy anak. Huwag niyo sagutin. Gusto ko sabihin niya kay Kukak. Gusto ko yung kay Kukak. Hindi ako interesado yung kay Tony Boy, kay Kukak, kay Ngagba ako. Yung gusto ko yan. Tuloy. Wala akong kaalam-alam doon. Actually, ginawa akong collateral damage. Parang ako na lang. Diba ako yung pinasama, then I absorb everything. Tapos, gusto ko i-depensahan yung sarili ko. Pero hindi. Kasi parang ayaw nila. So then, when they're doing drugs, yung isang experience ko is like, sa restaurant ko sa White House, one Saan time lugar yan? is Maynila? sa Davao. Davao okay. City. May restaurant Pakinggan nyo to kasi nabanggit yung Davao. kasi kaming tinayo doon. So, like, nung nandun kami, parang pag nagda-drugs, syempre may long table, very upfront, like, si Perma.
Like, Si haharapin Lagda. ako. Oo. Si Pierre sabi- yung bang code. Yeah, Okay. oo. Okay. Parang, so I Ano feel sabi na niya? rin, parang sinasabi niya minsan, harapan doon ng mga tao, may mga tao doon, alam mo yon, papangalanan ko in the right time. Di ba? Yes. So parang right now, wag muna, nandun lahat yun sa Si isip Lagda. ko. Si Lagda. Nakam! Merong pang mga kasama, papangalanan daw in the right time. Pero nandun naman sa USB, ma'am, wag kang pakalat-kalat, ma'am. Daming mga buhaya, ma'am. Alam mo yung nabanggit niya yung Davao kasi nga, di ba si Lagda, Davao man yan, Lagda na, so nagsilagdagan na yung ano ko. Banggitin ko, balikan ko yung Davao. Meron daw siyang restaurant, I think, di ba sa Davao? Restaurant ba sinabi niya? Sa Davao? Alam mo, tumama na naman dito siya. At tumama na naman si Tatay Digong. Davao yung sabi niya, sabi ni Tatay Digong, alam ko yung mga yan. Mga kasama niya, mga negosyante. Yang kandidato na yan sa pagka-presidente, ang mga kasama niya yan, ay yung mga negosyante sa Davao, mga yayaman. Sila yan. O ito na, alam na. Oh. Alam nga naman nag-uusap si Tatay Digong at to si Kati Binag. Bakit tumatama yung sinasabi ni Tatay Digong noon na yung Singagba, may mga kaibigan yan na mga negosyante, kasama sila nagsusop-sop. Ang sabi nga ho pa natin, mga mayayaman, di ba? Inakusan pa nga ninyo si Manny Pacquiao, kasama yan si Manny Pacquiao. Di ba sinabi ho natin? Oo. Ito correct, sinabi ni Tatay Digong, oh. No legit. Tumutugma. Baka sabihin na naman, pagkakataon na ito. Pagkakataon lang. Oh. Si Lagda na lang muna kasi Oo. public special assistant to the Yeah, president. Okay. Oo, kasi, di ba, Oo. public official. Then, Yeah. when you were there, like, sabi niya sa akin na, Kathy, lapit lang ng bahay natin. Ganyan siya. Tapos, matanda na tito ko. Di ba? So, dyan lang ako pag kailangan mo. You know, you feel Oh my God. diba, very degrading. Kasi parang iisipin mo, hindi ko alam. May asawa na siya, di ba? As artista Exactly, pa. meron. Yeah. So, again, May mga I'm ganon, may mga ganon. Yeah. Oh my Again, God. I'm speaking my truth. I didn't say this. And I wish sana yung Gabriela, tulungan niyo ako, di ba? Hindi kayo, huwag kayo maging one-sided lang. Alam mo yun, kasi Yeah. feeling nyo kakampi ko si Sarah or wala. No, it's not about being kakampi. It's speaking the truth. What is right, what is wrong is wrong. Ma'am, Miss Cathy, huwag kang umasa sa Gabriela. Tao yan ni Tambaluslos. Dapat, ano to ni Maharlika, i-guide. Huwag kang lumapit dyan sa Gabriela, Miss Cathy Binag. Bataan niya ni Tambaluslos, baka, baka ma-sit up ka pa, magawang ka pa ng kasalanan, parang awa mo na, huwag kang lumapit, ma'am. Kung nanonood ka, o may kilalang nanonood, dito ngayon, nakakilala ni Miss Cathy Binag, ang advice po natin sa kanya, huwag po siyang lumapit dyan sa Gabriela. Kasi nga, alam naman natin, yung mga yan, trupa yan ni Franz Castro, galit sa mga Duterte. Ang gawin na lang ho siguro ninyo, ma'am, ilapit po tayo sa pagkakatiwalaan ho natin sa kakampi. Kakampi ng mga Duterte, kakampi ng bayan, kakampi ng bawat Pilipino. Atty. Harry Roque, tulungan nyo po ito. Total, naumpisahan naman ho ninyo ito. Atty. Trixie Cruz, tulungan po natin. Mga taong bayan, tulungan po natin. Political vlogger na makabayan. Nasaan na ba kayo? Makabayan pa ba kayo? Makabayad kayo? Nimal kayo. Ito na yun. Buwis buhay, ha? Hindi biro. Yung mga sinasabi niya dito, guys. Tuloy yun. Diba? Parang Yeah. yun yung atin. And that time, hindi ko to nilalabas or hindi ko ginagawa kasi parang hayaan mo na lang kasi lasing, hayaan mo lang kasi sabog. So then when you realize it, then ang daming kumukontak, yun nahiwalay ako, ang dami kasing kumukontak sa akin eh. Alam mo yun, sana nga yung mga taong na-abuse, yung mga taong na bully nila, lumabas kayo lahat, huwag kayo matakot kasi may social media na. Nako, marami pa pala sila, no? Hoy, nananawagan si Miss Cathy Binag sa lahat ng biktima ng tropang Bultis 5. Kung tayo na, Bultis 5, di ba? Buntis 5 yan. Mga Buntis 5, buntis sa kakain ng pira ng bayan. Tama po. Ito, inumpisahan na Miss Cathy Binag, lumabas kayo,
may social media, tama, may mga political vlogger na susuporta kami sa inyo. Diyan naman si Palangga, nasa Amerika, lahat ng mga content ni Palangga, tutulungan namin si Palangga. Susuportahan namin yan. Maniwala ho kayo. Lahat ng mga isisiwalat ni Maharlika, ito na lang po yung tulong natin kasi di man natin kaya yung ginagawa ni Maharlika. Ang gawin na lang ho natin, suportahan natin, wag na natin ibabash. Legit man yung tao, buhay man yan. Totoo naman, legit naman sinasabi niya. Kasi pag makikita mo naman, pag nagsisinungaling, may binabasa. Kagaya yung mga witness ni Hontiveros, may binabasa. Yan, mga sinungaling yun. Pero ito, nagsasalita, galing sa puso, walang binabasa, live na live. Ayan, walang utal-utal, hindi kagaya kay Ngagba, utal-utal, nga. Ito ho, mga sinungaling, yung mga Ngagba supporters. Tuloy. Alam mo, before kasi, nung time dati, hindi kayo makakapagsalita, hindi nyo magagawa. Di nila yan basta madidelete, share it. Parang ginagawa mo, Maharlika, na parang they cannot just delete everyone. Hindi naman mo monitor lahat. Ilan ang tao sa Pilipinas? 100 million ba? 107, I forgot. 100, So, more or less 120. o, di ba? 120 yan, no? Diyos ko, yung 500 billion. May pera na tayo lahat kung hinati nila. Ito. Ako sa akin lang sa lahat ng mga biktima ng tropang Bultis 5, gawin nyo na, si Maharlika, umpisahan nyo na lang kay Maharlika. Maglabas na lang po kayo ng statement dito kay Maharlika. Dito naman nag-umpisa. Susuporta kami sa inyo. Susuporta na lang kami kay Maharlika at hindi po namin papalampasin lahat. Lumabas na kayo. Mawa kayo sa Pilipinas. Tuloy. Okay. So, I know. Parang para sa bayan. So, doon sa White House na yun, sa restaurant na yun na sinasabi mo, na talagang tumitira sila broad daylight. Umaga ba yun? Araw like yun? dinner. Gabi? Dinner. Dinner. Gabi. Okay, dinner. Yeah, What I'm trying to dinner say, sa- talagang wala silang pakialam kahit na may mga guest sa restaurant o nagtatago sila kahit paano? They have their own way. Parang kunwari sa table. Even naman here in Manila, like even sa clubs, mga clubs dito, public yan. Parang they Sila. don't really care anymore. Yeah, parang Wala ng public yan. batas sila ang batas. Wala. Sa akin nga, di ba? Sabi ko nga sa'yo, ako ang tagal kong nakasama, 10 taon. Loyal kong loyal. Pero ngayon, na-realize ko nga, kaya kayo, huwag kayo magtataka. Ba't yung, siguro kay question ng iba, sabihin nila, di ba? Ang tagal nyo, loyal ka dati, ngayon hindi ka na loyal. Sabi ko, first and foremost, di ako kumikita, hindi rin ako vlogger. Di ba? So parang, I'm nothing against with vlogging and everything. Again, I'm speaking my own truth. Di ba? Parang, this is my story. So parang, you can say whatever you want. Bahala kayo sa buhay nyo. You don't know me. You don't know my story. You don't know what happened to me inside. So, alam mo yung very public sila, malalakas ang loob. Kasi yung mga Ngagba kasi, yung mga Ngagba, malalakas talaga loob niyan. At kakapal talaga ng mukha ng mga yan. Mga but-buton talaga ang mga yan. Mga sinungaling ang mga yan at mga traidor ang mga yan. Ngagba nga. Wala silang pakialam sa kanilang gagawin. Animal, masaktan ka sa masaktan, basta yan ang trip namin. Gawang ka namin ng kasalanan, pahirapan namin ang taong bayan, wala kang pakialam, trip namin yan. Yun po yung mga Ngagba. Tawag yung side effect. Yung trip nila Mapopolbos tayo. Tama yung sinasabi mo, Rosalyn, manhid sila, Bisdak. Manhid na manhid mo lang, sobrang manhid. Patoplok, guys. Ito. Pimpang pinale. Sana umabot pa ito bago gurgurin muli, animal. Ito, guys. Pampinali na ito, tiis lang. Tuloy. Di ba parang one time pa, nabalya pa ako. Nilagda Nabalya? sa CR. Kasi nag-CR kami dun sa restaurant ko. Nilagda? Hinaling siya. Nilagda, Oo. Mayo, oo. Tapos parang tinatry niya akong ihalikan, yung ganyan. So, Oh my parang God. sabi ko, my God. Tapos iyak ako. Manyakol! Mana sa amo, manyakol! Kaya pala, pag si Dayunyor makatingin kay Inday, kamanyakol pala ito. Tapos yung
Kay Lagda, Honey My Love So Sweet, hindi man nakahalik si Da Junior. Pero ito, gustong umiscore din. My God! O tuloy, Ako nang iyak. Tapos hindi na ako naintindihan ni Tony Boy. Tony Boy. Dahil sobra siyang lasing and all. Tapos sabi niya, parang sabi lang niya,